Maaga pa lang ay umalis na tayo ng Imus para puntahan ng isang istruktura na kakaiba at matatagpuan mo lang dito sa bayan ng Calamba sa Laguna. Maluwag naman ang SLEX, yun nga lang pagdating natin sa dulo nagsisimula na ang build up ng traffic. Malapit na ito sa exit ng Calamba. Hindi natin alam kung bakit kaaga-aga ay traffic na sa lugar na ito. Dahil 1 PM pa ang bukas ng ating pupuntahan sa Calamba ay dumaan muna tayo dito sa isang resto na matatagpuan sa kasunod na bayan ng Calamba. Ito ay ang Kalawan, Laguna, ang Isdaan Floating Restaurant. Ang pagkakaalam ko ay nakatatlong beses na kami nakabalik sa Mala Thailand inspire nito. Masasarap naman ang pagkain at hindi rin naman kamahalan. Ang tip ko lang sa inyo kapag pupunta kayo ng weekend, agahan nyo dahil sa pahapon ay marami ng tao, medyo matagal na yung serving. Pero kahit matagal ang serving ay sigurado namang mag-i-enjoy ang inyong mga mata sa loob ng resto na ito. Kaya dito muna tayo magpapalipas ng ating tanghalian bago tayo mag-proceed dun sa ating pupuntahang kakaibang istruktura sa Barangay Bukal, Calamba, Laguna. Entrance po namin ay free. Bale, ang babayaran nyo lang po dito sa amin ay pinakapagkain nyo lang po, sir. Ano ba yung payment? Bale, ang payment po namin dito ay cash to cash basis lang po. So wala tayong card? Wala po tayong card. Natanggap po kami ng bank transfer po, BPI. Okay. Araw ba to open at saka anong Bale, oras? ang araw po na open to ay Monday to Saturday, sir. Bale, ang pagpapasok po namin ng tao po talaga ay 10, pagbubukas po namin. At ang pagsasara po ay 8. Hindi na po kami nagpapasok ng 8. Tingnan mo maliit pero maraming laman. Dito mga Kamindurahin TV, bukod sa malalaking estatwa ating makikita, ay makikita rin natin yung mga life-size images ng mga kilalang tao sa lipunan, mapa ibang bansa man o dito mismo sa ating bansa, gaya ni paring Barack Obama, dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo, at ang kanyang matalik na kaibigan na si paring Erap na naging presidente rin nga ng Pilipinas. Ito ang kagandahan sa kainang ito. Habang tayo ay nag-aantay ng ating pagkain, pwede tayong mag-ikot-ikot sa loob para hindi tayo mainip. Tara, kain na tayo at pagkatapos dito ay pupuntahan na nga natin ang kakaibang istruktura dito sa Barangay Bukal, Calamba. Mula dito sa Isdaan Floating Restaurant ay kailangan nating mag-drive ng halos 16 na kilometro bago natin marating ang Kastilyo sa Bukal. Mga Kamindurahin TV, andito na nga tayo sa bayan ng Calamba at kung nakikita ninyo yung karsada sa kanan na matarik, dyan tayo aakyat sapagkat yung kastilyo ay nasa paanan ng bundok Makiling. Mali naman yung sinasabi ng ilan na nasa tuktok daw ng bundok ng Makiling. Masyadong mataas yun. Alamin lang natin kung ano ang hitsura sa loob ng kastilyo. Matarik ang karsadang ito. Para sa ating mga viewers sa gustong bisitahin ang lugar, huwag matakot pumunta. Sa una lang matarik pero pagka nakaahon ka na, puro patag na. Pero siyempre, samahan pa rin ng pag-iingat. Mga Kamindurahin TV, andito na nga tayo sa isang malaking istruktura dito sa paanan ng bundok Makiling na kung tawagin ay Kastilyo sa Bukal. Papasukin na nga natin kung anong hitsura nito sa loob. Tara! Open today.
So nagbayad nga tayo ng 50 pesos para sa ating entrance fee. So wala kaming guide papunta sa taas. Pero sino may-ari ng bahay? Yung nandun po sa KT. Ano pangalan nun? Rudy po. Rudy. Okay. Pwede na kami pasok. Pagpasok pa lang ng bahay, may makikita na tayong Buddha, malaking banga, at meron din ditong mukhang dragon na ang katawan nito ay lion. Bago nga tayo umakyat doon sa second floor, ikutin muna natin yung first floor. Meron silang isang malaking round table dito. Talagang ang bahay na ito, pagpasok mo pa lang, punong-puno ng gamit. Merong isang malaking figure. Marami rin tayo dito makikita mga estatwa sa labas at saka dito sa loob. Tapos sa kaliwang ito, may makikita tayong isang round table. Subukan natin buksan ng ilaw. Dahil sa wala nga tayong guide, ayan, medyo nagliwanag. Yung round table na ito, talagang makikita mo pa lang sinauna na. Tapos dito sa kaliwa, lalabas tayo dito, meron tayong makikitang isang malaking salamin. Itinaas ko na yung kamay ko dito pero talagang malaki. Masyadong malaki yung salamin. Tapos ito yung hagdan papunta rin sa second floor. Yung balostre na tinatawag noong unang panahon. Kakaiba ito dahil napakalaki nito. Masyadong malaki. Ayan no. Ang laki nito. Meron tayong nakitang painting dito sa loob. Ito raw yung may-ari na pangalan ay Rudy. I-close up natin yung pagkuha. Yan. At may hagdanan dun sa labas at meron din dito sa loob. So dito tayo aakyat sa loob. Yung pinakang hagdan niya marmol, tapos ito semento. Pag-akyat natin dito sa second floor ay bubungad agad sa atin ang tatlong chandelier na nasa ilalim nito ay isang malaking table at merong isang golden chair. Kung ano yung nakita natin sa baba ay punong-puno rin ng gamit dito sa second floor. Sa gawing kaliwa nila, meron tayong makikita na sala set. Ito siguro yung tanggapan ng bisita dito nga sa second floor. Tara, upo muna tayo. Wala naman nakalagay dito na bawal umupo. Grabe, ang laki nito, ang taas. Siguro ang taas ito mga 12 feet. At yung nakikita nating nasa kisaming ito, hindi ko maintindihan kung ito ba ay semento na pinunturahan lang ng parang kahoy. Pero ang lalaki niya. Ang laking tingnan. Sa kaliwa, merong salamin at meron din tayo dito mapapansin na aparador o cabinet. Bawal buksan. Punta tayo dito sa kabila. Grabe dito mga Kamindurayong TV. Siguro nyo naman makikita nyo sa aking video. Talagang punong-puno ang bahay na ito. Nasa second floor pa lang tayo. Ang nakaka-amaze lang sa lugar na ito ay napakaraming figurin at iba't iba ang ating nakikita. Hindi lang natin alam kung anong relihiyon ang may-ari kasi ang madalas nating nakikita dito ay Buddha. Yari ito sa kahoy pero pininturahan ng gold kaya nagmukhang golden ang itsura niya at may kakaiba ring figurin sa itaas nito. Tingnan nyo kung gaano kataas, isinagad ko na yung stick ng ating 360 pero hindi pa rin maabot yung kisame. Tapos paglabas, dito pa lang sa second floor, kitang-kita mo na yung kalakhan ng Laguna de Bay o Laguna de Bay. Kitang-kita mo dito. Nasa second floor pa lang tayo. So, akit tayo ng third floor. Kakaiba talaga yung design ng hagdanan nito. Ang lalaki ng balustrade kung makikita ninyo. Andito na nga tayo ngayon sa third floor. Puntahan natin, pasukan natin yung third floor.
Pag-akyat natin ng third floor as usual, napakarami pa rin gamit ng ating makikita. At puntahan natin yung kanilang CR. Kompleto, meron ditong bathtub at yung bilog na yun parang design ng isang, nasa loob ka ng isang barko. Ayan, ang laki ng CR. Parang mansion to, kung titingnan mo, kala mo mansion sa laki. Ang bahay. At ang kagandahan nito, dito nga sa third floor, merong nagtitinda ng coffee. Available yung coffee nila dito. So kapag pagod ka na pumunta, pagod ka nang umikot dito sa loob ng bahay na ito o kastilyo, pwede ka nang umorder dito ng kape at magkape-kape. Tapos doon ka pumesto sa isang magandang tanawin, nakitang-kita mo ang Laguna de Bay. So dito na ngayon tayo sa fourth floor. Kailangan mag-ingat lang tayo dito sa bahaging ito. Lalo na kung matatangkad. Medyo aabutin kayo. So ito na yung fourth floor at kitang-kita na natin ang lawa ng Laguna. Ang sarap magkape sa bahaging ito. Malakas ang hangin, presko, tapos makikita mo yung Laguna de Bay at sa bahaging ito makikita mo yung tuktok mismo ng bundok Makiling. Yan, yung kulay asul na yan. Wow, ganda dito sa lugar na ito. Sa lahat ng bahagi ng bahay, parang ito ang gusto ko. Dahil maaliwalas, hindi gaanong karamihan ng gamit. Magandang mag-picture-picture dito sa lugar na ito. Yung fourth floor, hindi ganun kalakihan. So, akit na tayo ng fifth floor. Yung paakyat ng fifth floor, hindi na ganun kaluwang yung hagdanan. Medyo makitid na. Oh, buti na lang. Hindi ako katangkaran. Pero pagka matatangkad, medyo ingat kayo dito sa mga bahaging ito. So mga Kabinturahin TV, nandito na nga tayo sa fifth floor at ito yung ating makikita. Parang open area na lamang siya. Mayroon isang malaking tangke dito ng tubig. At sa bahaging ito ay kitang-kita mo na ang Laguna de Bay o Laguna de Bay. So mga Kabinturahin TV, 6 na palapag na itong kastilyo at nakakalima na tayo. Akatin na nga natin itong pang-6. Ito na yung pang-6. Pero nakikita ko, hindi naman siya ganong kalakihan. Tara! Akyatin na natin itong pang-6. At kung mapapansin natin, itong pang-6 na floor ay spiral na lang yung ating inaakyatan. Oops. Oops. Yeah. Ay, grabe. Nakakalula. So mga Kabinturahin TV, dito na nga tayo sa 6th floor. Hindi ganun kalakihan yung area. Pero ramdam natin na nasa pinakang itaas na tayo. Mula dito sa itaas na ito ay makikita mo na talaga ang ganda ng bundok ng Makiling. At sa bahaging ito naman ay makikita mo ang mga subdivision at ang lawa ng Laguna. Mga Kabinturahin TV, tapos na nga ang ginawa nating pag-explore sa tinaguriang kastilyo sa Bukal. Siguro naman ay nakita nyo sa loob at sa labas ng bahay, mula sa maliit na figurin hanggang sa malaki. Mamamangha ka talaga dahil hanggang third floor ay punong-puno ang bahay. Ang kagandahan pa sa kastilyong ito ay kitang-kita mo ang kagandahan ng Laguna de Bay at ang kagandahan ng bundok Makiling. Hanggang dito lang muna at hanggang sa muli.